Pag binasa natin ang 2 Peter chapter 1 verse 20, sabi niya diyan, na maalaman mo na ito na alinmang hula sa kasulatan, ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Tingnan niyo ito. Sabi, hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Be careful messengers. O nagdadala nagdadala ng tinatawag na Biblia. Pakinggan nyo kung paano si Satanas pumasok sa isang tao. Kapag nakita ni Satanas na ang sinasabi ng mga ngaral ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag doon sa prophecy, doon sa kasulatan. Ang tawag dito, sariling pagpapaliwanag. Kapag nakita ni Satanas na ang kanyang pagpapaliwanag ay hindi nagbuhat doon sa kasulatan, doon makakapasok si Satanas. Kita mo? Doon makakapasok si Satanas kapag ang kasulatan ay hindi tumugma doon sa pagpapaliwanag. Pero kapag tumugma ang pagpapaliwanag, ito, sa verse 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula. So, ibig sabihin, yung prophecy ay hindi galing sa kalooban ng isang tao. O a private interpretation na sinasabing sariling pagpapaliwanag. Sabi, kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Yan. So, ang tao nagsasalita buhat sa Diyos. Ngayon, tingnan mo. Kung ang isang tao, ang sinasabi niya ay karunungan lang ng isang tao na sinasabing private interpretation ng pagpapaliwanag, doon pumapasok ang serpente. So, ibig sabihin, pag nagkamali ang isang mangangaral to interpret, to rebuild, ang dala niya ay kamatayan. Kaya nga sabi, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi sa mga tao nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Naudyukan ng Espiritu Santo. Sabi niya, in the will of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Ngayon, tingnan nyo, maraming mangangaral na gumagamit ng salita ng Diyos. Hindi porke sila ay gumagamit ng Biblia, they are the right, sila ay kinasihan ng Espiritu Santo. Kasi bakit? Maraming gumagamit from the Old Testament, kahit yan Roman Catholic at iba't ibang church o ng religion. Ginagamit nila ang Biblia. Binagamit nila ang written within na susulat. Pero doon sa kaisipan ng Diyos, unless na hindi pumasok yung Spirit, ito nga eh. Kapag hindi pumasok ang Spirit of God, the Word become flesh. Diba?
kapag hindi siya pumasok, doon sa isang tao, mapanganib yun. Kasi bakit? Kasi inihintay na taning na ang kanyang kaisipan, yung sa private interpretation na sinasabi na sariling pagpapaliwanag, private interpretation. Kapag inihintay ni Satanas na ang tong mga ngaral ay pumasok sa kanya yung private interpretation. Kasi doon lang siya pwedeng pumasok sa karunungan ng isang tao, kundi sa karunungan ng tao. Kasi dito, kailangan ang isang mangaral, yung kanyang sinasabi, udyok ng Espiritu Santo na nagbuhat sa Diyos, na nagbuhat sa kasulatan. Hindi pala ibig sabihin na gumagamit ka ng banal na kasulatan, yung mensahe mo, the will of God. Kaya nakakatakot pala humawak ng Biblia. Kasi kung hindi talaga dumating sa iyo yung salita na sinasabi, when the word become flesh. Diba? Kung hindi talaga dumating sa inyo ang salita, ibig sabihin, ang kalagayan ng isang tao na yan ay pwede siyang kasangkapan ng diablo ng salita ng kamatayan. Do not twisted, do not convert into a death yung salita. Kaya hindi biro yung word written. Kasi kung yung salita, halimbawa, yung salita, ginamit mo siya ang salita. Ginamit mo yung written within, yung kasulatan. Pero hindi ka pumasok doon sa backside of the book, doon sa salita ng kaisipan ng Diyos. Hindi ka nakapasok doon sa backside of the book, doon sa salita, sa spirit. Kasi kailangan yung espiritu ng Diyos pumasok sa isang tao. Kasi kung hindi siya pumasok, yung great mystery of God, hindi niya may papaliwanag. Let's open the 1 Timothy chapter 3, verse 15. Tingnan mo. Sabi ito, ang mga bagay na ito ay aking isinunod sa inyo na inaasahang makakarating sa inyo madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao ugaliin sila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Tingnan mo yung iglesia ng Diyos. Ano yun yung sinasabing iglesia ng Diyos, yung physical na katawan ng isang tao, tumahan sa kanya yung spirit. Kailangan yung espiritu tumahan doon sa tao, hindi yung kanyang kaisipan. So, naunawaan niyo po ba ako? Kailangan yung espiritu na yung become one, mag-indwelling. Kasi kung siya yung iglesia ng Diyos, kailangan yung salita mag-become one sa kanya. Tingnan mo, siyang iglesia ng Diyos ng buhay. Kasi nasa kanya yung buhay At haligi at suhay ng katotohanan. Ibig sabihin, whatever na sinasabi ng isang tao na yun, ang isang tao na yun, ay dapat na tugma, become one of God. Kasi yun ang life, yun ang buhay. Pero pag hindi na ito, pag hindi pala ito siya ang pumasok, hindi pa ang iglesia niyon ay hindi tahanan ng Diyos, kundi tahanan ng diablo na hindi niya nalalaman. Kaya nga sabi, ang tawag nito,
nagkunwari, ano ba yung ano ito? Nagkunwaring liwanag. Kasi madaya si Satanas eh. Kailangan tayo mapag-ingat eh. Kasi maraming tao na mangangaral, marami na gumagamit ng Biblia. They are pretending as a messengers of God. They are messenger, but they are pretending. Nagkukunwari silang lingkod, pero hindi pala sila lingkod. At yan ang nakakatakot sa isang namumuno, sa isang congregation or religious group. Kasi bakit? Kung siya ay iglesia ng Diyos, nasa kanya yung buhay at haligi ng katotohanan. Kailangan, hindi porke gumagamit siya ng Biblia, ay nasa kanya na. Kailangan tumahan sa kanya yung salita. Diba? Kailangan tumahan sa kanya yung word of life. Kasi kung hindi tumahan sa kanya ang word of life, ginagamit lang, kinakasangkapan niya lang ang salita, pero wala sa kanya ang buhay. Tingnan mo sa ano, pag binuksan mo yung 2 Corinthians, kaya nga nakakatakot pala ito. Kung makikita nyo yung nakikita ko, no? 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Sabi niya, siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang sarili, hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Jesus Cristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo ay itinakwil. So, mayroon dito, hindi ko lang yung tawag nito. Kailangan masubok nyo yung sarili nyo eh. Dapat pag ganitong klase, siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Ang ibang kasi, pagka nakita na ito, ay Biblia ito, nandito yung word of life eh. Nandito ang buhay, ito yung salita ng Diyos. Oo nga, salita ng Diyos. Pero yung salita na yan, kailangan tumugma ka sa kaisipan ng Diyos. Kailangan tumahan yung salita para yung salita magkaroon ng buhay, hindi magkaroon ng kamatayan. Kaya dapat ang bawat church leader or churches mag-ingat. Kasi hindi pala natin napapansin na tayo minsan ay napapasama sa maraming grupo, pero pala tayo ay napapapunta na sa isang nagdadala ng kamatayan. Diba? Kaya, kung ating iisipin mabuti, kaya nga si Satanas gumagamit ng tao. Kasi, spirit din siya eh. Diba? Spirit din siya eh. Kaya kailangan natin malaman ito kasi yung iglesia ng Diyos pwedeng madaya eh. Diba? Pwedeng madaya. Kasi bakit? Kapag ang sinasabi mo ay hindi natugma doon sa kaisipan ng salita, di ba? Pag hindi natugma at nagkaroon tayo ng sinasabing a private interpretation na hinihintay ni naggamitan ng isang yung salita na yun, matindi. Katulad dyan, meron na akong cashier. Talagang very talaga siya. Basta yung written within na susulat. Itong katulad din sinasabi ni Jiho, no? Itong tao to, hindi niya napapansin na ang kanyang sinasabi ay nagkakaroon na siya ng private interpretation.
Kasi kung ikaw haligi ng Diyos, dapat nandoon ka sa salita. At yung salita na yan, kailangan yung interpretation mo, hindi taliwas doon sa sinasabi ng salita. Hindi ka nagkaroon ng private interpretation. Kasi kung babasahin mo yung 2 Peter, kaya nga mapanganib eh. Sabi ito, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is any private interpretation. No talaga sabi, no. No prophecy of the Scripture is any private interpretation. For the prophecy came not in the old time by the will of man. Hindi siya dumating by the will of man. But holy men of God speak. They were moved by the Holy Ghost. Ibig sabihin, talagang kailangan pumasok ang Holy Ghost doon sa isang tao. Ngayon, kung ang Holy Ghost ay hindi pumasok sa isang tao, sino yun na gumagamit sa kanya? Nakita nyo? Kung hindi na sa kaisipan ng Diyos yung salita na yun, sino ang gumagamit sa tao niyan? That is the mystery na hindi nakita ng tao, ng mga church. Nakita nyo? Kasi, yung private interpretation, dapat hindi magkaroon kasi dapat thou said the Lord. Dapat yung mensahe na yan, connectivity, doon sa kanyang nasusulat, hindi dapat magkokontra. O ginamit, ang iba kasi, ginamit ang scripture, nagkaroon ng private interpretation. Nakita nyo? Nagkaroon ng private interpretation. At doon sa paggawa ng private interpretation, hindi niya napansin, nagamit na pala siya ni Taning. Kasi kung titambing niya, the prophecy came not in the old time by the will of man. But the will of man. But the man, God speak as they were moved. Ibig sabihin, kinasihan na siya ng by the Holy Ghost. Kung kinasihan na siya ng Holy Ghost, yung tao na yan, that man is not an ordinary man. It is by manifestations of God na. Nakita nyo? Manifestation na ano yun eh? Ng Diyos. Di ba? Kaya kapag nakita yung galaw ng Diyos sa kanyang katauhan, in the world become flesh, you must bow. You must respect that man. Because God is in hand. Paano kung nagkaroon ng ang prophecy of the Scripture ay nagkaroon siya ng private interpretation? Yan ang hinihintay ni Taning eh. Kaya nga nung nagkaturo ng tuksuhan kahit dun sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi, hindi lang ang tao nabubuhay sa pamagitan ng tinapay, kundi sa pamagitan ng Diyos. Kasi ang gusto ni Satanas, na ang tinapay, ang bato, gawin tinapay. Pero sabi ni Kristo, hindi lang ang tao nabubuhay sa pamagitan ng tinapay, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, remember that this serpent is always contrary. Lagi niyang kinukontra the will of God. Ang gusto ng serpent, nagkakaroon siya ng private interpretation. And yan ang kinahulog ng mga religious organization. Nagkaroon sila ng private interpretation, but yung private interpretation is not the will of God. Di ba? Lalo na, pag tinuloy natin, balik tayo sa 1 Timothy. Kasi dito, mapanganib itong tao to. Pag hindi na pag-ingatan ng isang tao, di niya nalalaman na ang kanyang sarili ay nagagamitin ni Satanas. Di ba? Ay, tingnan mo. Sa Tagalogin natin to. Sabi dito, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Di ba? At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Great mystery of godliness sa English, no? Yaong nahayag sa laman, itong laman. Tingnan mo. Itong laman ito.
Gagamit ang Diyos ng mortal ng tao kasi ang kakausapin niya ay mortal. Pero ang serpente din, gagamit din ng serpente, yung diablo, ng mortal din, yung tao din, gagamitin niya. Diba? Sabi na gano'n, hiwagan ng kabal, yaong nahayag sa laman, tinutukoy dito si Jesus Christ, God, nahayag si Kristo ito during His ministry of Jesus Christ Nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Tingnan mo dito. Tingnan mo. Kung makikita nyo. Nahayag sa laman. Ito yung nahayag sa laman. Si Jesus Christ during His ministry, siya nahayag. Hindi napansin ng mga Pharisees at Sadducees yung tumahayong salita sa kanyang katauhan. Yung Espiritu ng Diyos na nagnanaan sa kanya. Hindi ito napansin. Ngayon, kung ang kalagayan ng isang tao, for example, ang kalagayan ng isang tao, ito ay hindi na pag-ingatan niya yung sarili niya. Ibig sabihin, yung sinasabi niya, it is not the will of God. Ang tanong, sino ang nahayag? Sino ang pumasok sa tao na yon? Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal. Kaya nga sabi, walang pagtatagkila ang hiwaga ng kapal. The great mystery. Yaong nahayag sa laman. Sa English to, God manifest in the flesh. Sa English ito, medyo ito sa English Okay, basahin natin yun. Sabi ito, and without controversy, sa English tayo, no? Without controversy, great is mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ibig sabihin, ang Diyos tumahan sa laman. Tingnan nyo. Kapag ang mga ngaral ay hindi na ang paniwala nila, tumahan na sa kanila ay tumahan sa, hindi na, ang tawag ito, the will of God na ito. Pagka ganun ang sinasabi niya, dapat niya i-examine ang sarili niya. Pag ang paniwala niya na siya ay ginagamit ng Diyos, subukin niya sarili niya. This my word is the word of flesh. Kasi maring ginamit niya lang ang salita, kita niyo. Ginamit niya lang ang Biblia. Ginamit niya ang scriptures. Pero yung scripture na yan, na isinulat ng mga propeta, hindi pala, yung sinasabi, hindi pala katugma doon sa sinasabi. Or nagsarili siya, nagkaroon siya ng private interpretation. Ibig sabihin, yung espiritong tumahan sa kanya, na nahayag sa kanya, hindi niya napansin, na kinasangkapan na siya ni Satanas. Di ba? So, kailangan ito na isang tao, ng isang mga leaders ng church organization, dapat ito makita. Kasi kung hindi ito nila makita, yung bagay na ito, at hindi nila na-examine ang bagay na ito, di ba? Nasa panganib sila ng kalagayan, brothers and sisters. Nasa critical, ibig sabihin, nagpapagamit sila sa beast na yun, sa halimaw na yun. Diba? Sa diablo na yun. Diba? Nagpapagamit siya. Kaya nga sabi dito, pag binasa mo sa 15, sabi, sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, but I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave himself in the house of God. Sabi dito, behave himself, kailangan ugaliin. Na, ibig sabihin, behave, hindi ka, ito sa tawag, hindi ka para kang wild, para kang demonyo. Di ba? Hindi para kang demonyo na nakikita ko doon, itong tao nito, may napansin ako nito, no? Kakaibang espiritu nito. Kakaiba. Isipin mo,
Isipin mo, nakausap ko ito si Jewa. Hindi kanya, ang gagawin mo, siyempre, hihintayin mong paliwanag niya. Pag sinabi mong stop ka sa kanyang, stop ng pagsasalita, salita pa rin siya. Salita pa rin siya. Pag nagsasalita, sasalita pa rin siya. Ibig sabihin, wala na sa kanyang kondisyon. Salita siya, dalawa kayong sasalita. Paano magkakaroon ng unawaan? So, makita mo yung Tagalogin natin ito, Tagalogin. Kailangan ito mag-ingat ang mga ngaral. Sabi ito. Sa 15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman kung paano ang dapat sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, pag ikaw, you are the temples of God, ano dapat ang ugali mo? Baka yung ugali mo is outside na doon sa ginagamit mo lang ang banal na kasulatan, pero hindi ka na tumutugma doon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya nga ang Biblia, between life and death, buhay at kamatayan, ang ano yan. Kapag hindi mo nakita ang totoong kapahayagan doon sa salita na yun, di ba? Pag hindi mo nakita. Kaya nga sabi, kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, na haligi ng katotohanan. Di ba? Di ba? Ano dapat yung ugali? Kaya nga pag hindi mo ito napansin ng sarili mo at hindi mo ito nakita, nasa isa kang kalagay napakapanganib na ang sarili mo ay nagagamit na ni Satanas. Nakita nyo?